etong si Sara kanina, tuwang-tuwa pa naman yung mga DD-shit mga kababayan kasi etong si Sara umattend po dito sa House panel ng Kamara mga kababayan patungkol po sa pagbusisi ng paggastos po niya ng pera ng taong bayan which is yung confidential funds. So ngayon kung titingnan po nating mabuti, nagdiriwang yung mga DD-shit kasi nga may lakas daw ng loob etong si Sara Duterte para umattend dyan sa Kamara at sumagot ng mga katanungan dito sa Kamara mga kababayan. Pero iba yung nangyari sa inaasahan natin mga kababayan. Bukod sa nagbasa, etong si Sara dun sa kanyang cellphone, nung kanyang mga pinagsasasabi na halatang script mga kababayan dyan sa Kamara, bigla po siyang umalis mga kababayan dyan sa Kamara. Bukod sa pagtanggi rin niya na mag-take out mga kababayan, bigla po niyang iniwan etong Kamara. Ano po, so ngayon ang sinasabi ng marami sa mga kababayang Pilipino po natin, masyado atang above the law etong si Sara Duterte mga kababayan. Ano po, anyway, eto panoorin muna natin etong nakita nating balita kanina na kung saan eto daw pong si BP Duterte or etong si Sara Duterte ay tumangging mag-take out sa House panel hearing mga kababayan dyan po sa Kamara. So panoorin natin kung paano binabastos ni Sara Duterte di umano etong Kamara mga kababayan. Ano po? Anyway, i-play na po natin. We'll proceed to the oath taking. If the Vice President refuse to take her oath, we will respect that. In the meantime, Comsec, please proceed with the oath taking of the other witnesses. To all the other witnesses and or resource persons, please stand up and raise your right hand, inviting the DBM, the COA, and other staff from the Office of the Vice President, Your Honor. Okay. Please your right hand. Do you solemnly swear that the statements you will... Tingnan nyo mga kababayan ha, tanging si Sara Duterte lang, yung bukod tanging hindi nagte-take out. Ano po, dahil nga ang katuwiran niya, yun naman daw pong take out mga kababayan, para naman daw po sa mga witnesses at hindi naman daw po para sa mga resource person. Pero kung titingnan po nating mabuti, talagang magkaiba nga mga kababayan, yung witnesses dun po sa mga resource person. Dahil yung witnesses mga kababayan, siya po yung naglalathala at nagpapatunay nung mga nakita niyang isang pangyayari sa isang krimen. Mga kababayan, ano po, at pinanunumpaan niya yung mga salitang binibitawan niya. Pero mga kababayan, ito naman pong resource person, siya naman po yung nagbibigay linaw sa mga pangyayari na di umano'y tila may kinalaman din siya. Mga kababayan, ngayon, kung etong si Sara lang sana may respeto, dito mga kababayan, pakitama na lamang po ko kung ako po ay mali. Kung etong si Sara may respeto dito sa Congress, gasino ga mga kababayan na mag-take out ka man lang. Ano po, irespeto nila yung kaugalian dito sa Kamara na kapag ikaw ay resource person, manunumpa ka muna na lahat ng sasabihin mo ay pawang katotohanan dito po sa Kamara. Kaso nga lang ang problema mga kababayan, nag-astang prinsesa na naman at reyna etong si Sara Duterte. Ano po, na parang ang dating talagang mas mataas siya kaysa sa batas. Ano po ngayon ipagpatuloy pa natin? Give before this committee shall be the truth, the whole truth, and nothing but the truth, so help you God. I do. The oath has been administered, Your Honor. When you sent a letter to the Office of the Vice President, you attached a copy of the rules in aid of legislation? Yes po. Yes, sir. Nakalagay po doon na witnesses lang po ang ino-oath. Sabi niyo po ngayon sa amin, resource persons kami. Ang ano po, considered as resource person po. Ang ano po? Kayo po. Kaya nga po. Yes po. Lahat po ino-oath po. Yes. Apo. Nakalagay po sa rules ninyo, witnesses. Nakalagay po dito ngayon sa table, resource persons. Lahat po considered as resource person and witness. Lahat po naman kayo, lahat resource person pa eh. Wala pa naman po tayong... Sabi nga dito ni Inay Mercity, sabi niya dito, malaki kasi ang pagkakaiba ng witnesses at resource person. Ang witnesses magbibigay patotoo sa krimen na nangyari na. Nakita mismo niya kung kaya alam niya ang pangyayari. Resource person naman ay magbibigay linaw sa mga pangyayari na maaaring may kinalaman siya. Kaya kung di lang nagmamatigas si Sara, wala namang masama kung manumpa siya kung totoo ang sasabihin niya.
Kaso nga lang ang problema mga kababayan, hindi nga nanumpa etong si Sara Duterte. Bagkos, ganyan yung ginawa niya, lumabas yung pagkabratinela niya dito po sa Kamara. Kasi nga, ang pagkakaintindi nitong si Sara mga kababayan, pinupolitika lamang daw po siya. At ito daw hakbang na ito na pagbusisi ng kanyang paggastos ng pera ng mamamayang Pilipino ay isang paraan para daw po ipa-impeach etong si Sara Duterte. Pero mga kababayan, kung titingnan po natin, kaya binubusisi kasi yung ganitong klase ng paggastos ni Sara Duterte ng pera ng mamamayan kasi naging kontrobersiya mga kababayan yung 11 days na kung saan nilusta yung 125 million na confidential funds mga kababayan. Ngayon, marami sa mga Pilipino ang gustong malaman kung saan dinala, kung saan napunta yung pera ng mamamayan. Kaya po binubusisi yan at inaalam ng Kamara. Kaso nga lang ang problema mga kababayan, parang yung ating Vice Presidente, bukod sa hindi nire-respeto etong Kamara at parang ang dating, mas mataas siya kaysa sa batas mga kababayan, talagang pagkatapos niya magbigay ng kanyang pahayag dito po sa Kamara na binasa niya lamang sa kanyang cellphone, bigla na po siyang nagpaalam na umalis. Tapos pagkalis niya, pagkalabas niya ng pintuan ng Kamara, nagpa-interview siya at kung ano-ano mga pinagsasasabi niya doon sa mga naghihiring sa loob ng Kamara. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin. Tinatawag na lahat po considered as with resource person pa lang po. Right. Opo. Ang nasa rules ninyo, witnesses lang po ang nag-o-oath. Wala po kayong rules sa resource persons. Nakakahiya naman. Hiyang-hiya naman ako mga kababayan doon sa mga dating may mga matataas na posisyon. Kahit nga yung dating presidente, mga kababayan, tingnan nyo to nakakahiya naman, si Sara nakaupo lang. Kung makikita nyo habang nagtitake out itong mga kasamahan niya, itong mga kasamahan na naimbitahan dito sa Kamara, si Sara nakaupo lamang at hindi nire-respeto itong Kamara. Samantala, yung mga dating namuno ng ating bansa katulad ni Erap Estrada, mga kababayan, and then eto, si Pinoy. Kita nyo, tuwing maimbitahan sila, nagtitake out sila mga kababayan bilang pagrespeto sa Senado at saka sa Kamara. Tingnan nyo nga kahit nga eto, ang dating Chief Justice mga kababayan. Pakitama na lamang po kung ako po ay mali. So ngayon kung makikita nyo, nagtitake out sila bilang pagrespeto, tanda ng pagrespeto at pagkilala sa kapangyarihan ng Kamara at saka ng Senado. Ngayon kung titingnan natin, bukod tangi lamang na si Sara Duterte, yung isa sa talagang walang pakialam mga kababayan sa pagbibigay galang dito sa Kamara. Ano po, dahil nagtitake out yung mga kasamahan niya, siya nakaupo lamang dahil ang katuwiran niya, yun naman daw pong take out ay para lamang sa mga witnesses at hindi naman daw po para sa mga resource person. Ano po, anyway, ngayon balik tayo dito. Grabe no? Ma'am, ano lang po yun yung term lang po yun pero considered as a resource person din po kayo Yes, sir. Opo. Resource persons nga po Kayo nakalagay witness dito. din po at saka resource person po. Hindi niyo po sinabi na witness ako. Sinabi niyo po dito ngayon, resource persons. Ang nakalagay po sa rules ninyo, witness. Comsec, ano po yung pinadala po ninyo? Nako. Yun pong rules in aid of legislation. Mr. Chair. Sabi nga ni kabayan ko, kapatid ko, yan ba ang next president na gusto ninyo? Ngayon pa nga lang mga kababayan, ito tingnan nyo Ngayon pa lang, vice presidente na, ayaw nang matatanong kung paano ginagamit yung pera ng mamamayan. Paano pa kaya kapag ka naging presidente yan at meron niyang immunity suit na kung saan kapag ka may nagawa siyang kasalanan, hindi siya pwedeng idemanda mga kababayan. At ang tanging paraan lamang para matanggal siya sa kanyang pwesto ay ma-impeach. So ngayon, aabusuhin niya kung sakali maging presidente siya, aabusuhin niya yung immunity suit na talagang hawak niya habang presidente siya kung sakali na maging presidente po siya. Kasi dito pa nga lang makikita nyo talagang yung datingan niya dito mga kababayan, ayaw niyang matanong pagdating sa paggamit ng pera ng mamamayan. Pangalawa, talagang ayaw niyang maki-question
ng ibang tao. So yan ba yung gusto ninyo na maging presidente, mga kababayan? Di ba ipagpatuloy pa natin? Point of order. What is the point of order of the Honorable... Samahan pa ng mga congressman, mga kababayan na nagtatanggol sa kanya. Pag hindi ba naman uminit yung bait mo kanina habang pinapanood mo to, eh talagang kahit sino. Lalo na kapag ka ikaw ay taxpayer, nagbabayad ka ng buwis, mga kababayan, eh kahit sino talaga mapipikon, may inis pagka nakita mo yung ganito. Na kapag ka tinatanong kung paano ginamit yung pera ng mamamayan, eh talagang iwas pusoy. Tapos samahan pa ng mga nagtatanggol sa kanya, eh kahit sino na normal na mamamayang Pilipino, may inis po dito eh. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin. Congressman This issue about Macapagal. witness, resource person, etc., etc. Ma'am, pakilakas lang po, hindi po marinig. Persons and accused has been taken up in previous legislative inquiries in aid of legislation. Oh. I want to quote a December 8, 2008 hearing in the Senate, where Senator Miriam Defensor Santiago had an opinion on a similar situation, but she quoted a Supreme Court ruling. Oh. So, the Constitution provides that no person shall be compelled to be a witness against himself. The Supreme Court has repeatedly emphasized that there is a difference between a mere witness and the accused. And it can appear from statements and privileged speeches that there is that a person who is the subject matter of an adverse privileged speech is not a mere witness or a mere person of interest, meaning a suspect. She is in fact accused of what seems to be a criminal case for violation of certain criminal laws, including malversation of public funds. And there is a case quoted in 2007, Standard Chartered Bank versus the Committee on Banks, where the court repeated the rule that an accused occupies a different tier of protection from an ordinary witness. So, where the court said, Supreme Court said, whereas an ordinary witness may be compelled to take the witness stand and claim the privilege at each question requiring an incriminating answer is shot at him, an accused may altogether refuse to... Sabi dito, ayan, Jake, wag kang bias mag-vlog, sayang ang views. Eh alam nga sabihin ko, napakabuti ni Sara Duterte. Napakagaling ni Sara Duterte kasi ganito yung ginawa niya sa kamera. Alam nga ganun yung sabihin ko, mga kababayan. Taliwas na nakikita ng sambayan ng Pilipino. Eh lang nga sabihin ko, uy, hindi binastos ni Sara yung kamera, ang galing-galing. Dapat suportahan natin yung ganyang klase ng ugali. Alam nga mga kababayan, sabihin ko yan publicly. Eh di parang nilokot inutuko yung sarili ko. Alam nyo kasi mga kababayan, hindi natin pwedeng baliin yung totoo sa hindi. Mga kababayan, hindi natin pwedeng sabihin na tama yung ginawa ni Sara dyan, dapat pamarisan, dapat tularan. Na kapag ka yung iba nagbibigay respeto sa kamera, gasino ka nga yung mag-take out ka kung talagang tunay at wala kang tinatagot, hindi ka natatakot na maimbestigahan mga kababayan. Bilang pagrespeto na lang sa kamera mga kababayan, hindi na natin pag-uusapan pa yung malalim eh. Yung pagrespeto na lang bilang pangalawang pangulo, yung pagpapakita mo man lang ng respeto dahil gusto mong irespeto ka bilang vice presidente ng ating bansa, dapat ikaw yung una ding magpapakita ng pagrespeto sa ibang departamento at institusyon ng ating bansa kung gusto mong irespeto ka pabalik. Kaso nga lang ang problema mga kababayan, para atang gustong sabihin ng mga taga-suporta ni Sara Duterte sa atin, eh sabihin nating tama yung ginawa niya kahit hindi. Na kung saan nagtitake out yung mga kasama niyang resource person, siya hindi, nakaupo lang siya. Na kung saan mga kababayan, eh yung iba nga na mga taong nakakuha pa ng mas mataas na posisyon kaysa dito kay Sara, kahit nga yung mga dating presidente, kapag ka iniimbestigahan mga kababayan, dyan po sa Kamara at saka sa Senate, eh talagang nagtitake out sila. Eh yan nga lang presidente dati, kita nyo, nagbibigay galang at pagrespeto
sa Senado. So hindi natin pwedeng baliin yung totoong nakita ng mamamayang Pilipino at imamali natin yung istorya. Hindi po pwedeng ganon. Ano po, so ngayon ipagpatuloy pa natin. Take the witness stand and refuse to answer any or all questions. So that has been and then there is a portion that the court explained that the right of the accused against self-incrimination also applies to respondents in administrative investigations such as legislative inquiries in aid of legislation. We'll proceed to the... Okay, nakita nyo yung iba mga congressman, mga kababayan na talagang mga sumasangga para protektahan itong si Sara Duterte, si Marcoleta at saka itong si dating Presidente Macapagal Arroyo. Diba kung titingnan natin mga kababayan, sayang lang yung naging boto ng mamamayang Pilipino dyan. Kasi ang pinag-uusapan naman po dito, hindi problema ng mga kongresista dito kay Sara, kung hindi pera ng mamamayang Pilipino na hindi alam kung saan dinala.